Magandang araw, Ginoong Jomar. Magandang araw sa aking kamag-aral. Narito tayo ngayon sa National Museum upang alamin at tuklasin ang mga kasaysayan at gawa ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Tara na't silipin! Dr. Jose Rizal Hall, pagbibigay inspirasyon sa bayan, Dr. Jose Rizal, ang pambansang bayani sa sining. Pinararangalan ng eksibisyong ito si Dr. Jose Rizal, 1861 to 1896, na kilala sa kanyang pagiging makabayan at mga tanyag na nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Ngayon, nandito tayo sa Gallery 5 upang tuklasin at alamin ang iba't ibang artwork na ginawa para sa ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Una na rito ay ang virtual walking tour na inilunsad sa Facebook at YouTube ay isang mini-dokumentaryo na nagsasalaysay ng mga taon na ginugol ni Jose Rizal sa kabisera ng Espanya ng Madrid sa pagitan ng 1882 hanggang 1885 at mula 1890 hanggang 1891. Ang sumunod naman ay portrait ni Dr. Jose Rizal na gawa ni Zosimo Di Maano Flores. Siya ay isang kilalang Pilipinong artist at guro. Ang kanyang kontribusyon sa larangan ng sining ay nagpapakita ng kahalagahan ng kultura at identidad ng Pilipinas. Ang pagpapakita ng portrait ni Felix Gonzalez ay mahalaga dahil ito ay nagbibigay diin sa kanyang kontribusyon sa kasaysayan, kanyang mga tagumpay o mga kaganapan na may kaugnayan sa kanyang buhay. Maaaring maging inspirasyon ito sa iba at nagpapakita ng kanyang papel sa lipunan. Ito ang bust ni Dr. Jose Rizal na gawa ni Graciano Tino Pomuceno sa kahoy, kasama sa kanyang tanyag na mga gawa ang figura ng San Francisco sa Quiapo Church at ang bust ni Jose Rizal na ginawa sa bronze relief. At ang sumunod, ang small bust of Dr. Jose Rizal na ginawa ni Isabelo Tampinco y Lacandola. Ang ika-19 na siglo ay nagdala ng master Filipino sculptor na si Isabelo L. Tampinco, 1850 to 1933. Isang kontemporaryo ni Jose Rizal na kilala sa pagbuo ng estilo Tampinco at estilo ng pag-ukit at dekorasyon. At isa pang miniature bust ni Dr. Jose Rizal mula kay Isabelo ay gawa sa cement with polychrome. Ang panghuling small bust of Dr. Jose Rizal ay mula sa hindi kilalang artist. Ang portrait of Dr. Jose Rizal na gawa ni Thomas Bernardo ay hindi lamang isang simpleng likhang sining, kundi isang mahalagang piraso ng kasaysayan at kultura ng Pilipinas na nagpapaalala sa mga kontribusyon ng ating pambansang bayani at nagbubuklod ito sa diwa ng pambansang identidad. Ang bust of Ricardo Carnicero dedicated to its subject na ginawa ni Dr. Jose Rizal ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan dahil ito ay nagpapakita ng kanyang husay at galing hindi lamang bilang isang manunulat at bayani, kundi na rin bilang isang siningista. Ang skulpture na ito ay ginawa ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal at pinangalanan itong Oyang Dapitana. Ang Oyang Dapitana ay isa sa mga kwento o katha na isinulat ni Dr. Jose Rizal, ang pambansang bayani ng Pilipinas. Ang San Pablo Ermitaño ay isang pangalan na nauugnay sa isang kilalang pambansang alamat sa Pilipinas. Ito ay tungkol kay San Pablo, isang ermitanyo na itinuturing na patron ng lungsod ng San Pablo sa Laguna. Venganza de la Madre or The Mother's Revenge mula kay Rizal. Ang eskulturang ito ay alegorikong representasyon ng pagdurusa ng mga Pilipino sa kamay ng mga mananakop na Espanyol. Ipinapakita rito ang inahing aso na sinusubukang iligtas ang kanyang tuta mula sa kagat ng isang buhaya. At ang sumunod naman nagawa ni Dr. Jose Rizal ang Vista de Gendarmenmark and Berlin 1886 ay isang makasaysayan at mahalagang kaganapan kapag ang isang orihinal na likhang sining ni Rizal ay ibinilang sa ating mga pambansang koleksyon. Ang sumunod naman ang portrait of Saturnina Rizal Hidalgo, circa 1878. Si Saturnina Rizal Hidalgo, kilala bilang Neneng, ang panganay sa 11 na magkakapatid ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Si Saturnina ay isang maalagang ate kay Rizal na tumayong pangalawang ina niya. At ang sumunod ay Thomas Kempis, a copy of De la Imitación de Cristo,
y Menosprecio del Mundo, The Imitation of Christ. Ibinigay ito ni Dr. Jose Rizal kay Josephine Bracken matapos ang kanilang kasal sa kaniyang selda sa Port Santiago, Intramuros, Manila noong ika-30 ng Disyembre 1896 sa pagitan ng alas 5 at alas 6 ng umaga. Sa aming pagtatapos, nais ko lang ibahagi sa inyo ang aking natutunan tungkol kay Rizal, tulad ng kahalagahan ng pagiging mapanuri at mapanagot sa lipunan, ang pagmamahal sa bayan at kultura, ang halaga ng edukasyon, at ang pagiging tapat sa mga prinsipyo at paniniwala. Natutunan ko rin ang kahalagahan ng pagiging aktibo sa pagtulong sa kapwa at sa paglayon ng makatarungan at makataong lipunan. Kaya naman, naiintindihan ko na kung bakit sinabi niya na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. At para sa akin, ang museo ni Dr. Jose Rizal na matatagpuan sa iba't ibang lugar tulad ng Fort Santiago sa Intramuros, Dapitan sa Zamboanga del Norte at Calamba, Laguna, at ang National Museum na nagbibigay ng malalim na pag-unawa sa buhay, mga gawa at pamana ni Dr. Jose Rizal, ang pambansang bayani ng Pilipinas. Ang pagbisita namin sa museyong ito ay nagbibigay ng isang malalim at personal na pag-unawa sa kung sino si Jose Rizal, hindi lamang bilang isang bayani, kundi bilang isang tao na may malaking ambag sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Sa kabuuan, si Dr. Jose Rizal ay hindi lamang isang paglalakbay sa kasaysayan, kundi isang inspirasyon na magpatuloy sa pag-aaral, pagmamahal sa bayan at paghanap ng katarungan at kalayaan sa ating bansa. At dito na po nagtatapos ang aming presentasyon. Maraming salamat sa panonood at pakikinig.